yung cam, okay lang po yun. So yung possible lang, nasa bahay lang, pwede niyo po yun yung cam. So last Monday, na-tackle po natin yung lesson 1 and lesson 2 ng Acts sa atin pong notes. So yun po ay introduction and yung chapter 1. So ngayon, punta po tayo sa lesson 3 at mostly ito po ay yung buong chapter 2 ng Book of Acts. And i-share ko po yung ating presentation. Nakikita niyo po ba yung ating screen? Yan, lesson 3, the birth of the church. Yan, yung kapanganakan po ng iglesia. So as I have mentioned last Monday, na ang Book of Acts, it tells us the history of the church, yung detailed nito. Sinulat po ni Dr. Lucas. So sa chapter 2, nandiyan po yung pinakakapanganakan ng iglesia na kung saan ito po ay pinangako ng Panginoon na kanyang itatayo. Sabi po sa Matthew chapter 16 verse 18, sabi ng Panginoon, "Upon this rock I will build my church. And the gates of hell shall not prevail against it." So yung this rock diyan, referring po doon sa confession ni Apostol Peter that Jesus Christ is the Messiah, or ang ating Panginoong Jesucristo, siya po yung Diyos na nagkatawang tao. Kasi in the knowledge, in the understanding of Jewish people, pag sinabi pong Messiah, yun na po yung kanilang Diyos na tagapagligtas na bababa. That's why hindi nila ma-accept ang ating Panginoong Jesucristo, because they have a different kind of thinking kung about sa Messiah na darating. They thought of it as a king na nakasakay sa karwahe, bababa at palalayain sila doon sa gobyerno ng mga Romano. So, kaya yan mga kapatid, when Apostle Peter recognized who Jesus is and confessed who Jesus is, sabi nga rin ng ating Panginoong Jesucristo, upon that confession, upon that knowledge, or referring to Him, sa kanyang pagka-Diyos, sa kanyang deity, yun po yung pinaka-pundasyon ng iglesia. Upon this rock, I will build my church. At ang sabi sa John chapter 16, verse 7, as we know, na yung pangako ng Panginoon na na pagtatayo ng kanyang iglesia, yung kapanganakan ng iglesia, hindi po ito mangyayari except bumaba po yung banal na espiritu, sapagkat kapag bumaba ang banal na espiritu, it will give birth to the church. Kaya pangako ng Panginoon sa John chapter 16 verse 7, it is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come. So malungkot po yung mga alagad sapagkat aalis na ang ating Panginoong Jesucristo. If possible, gusto nilang manatili na lang ang Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, kung mananatili siya, hindi bababa yung banal na espiritu, sapagkat alam naman nating lahat na yung banal na espiritu walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo rin in another form, bilang isang mga aliw. Yan, bilang isang banal na espiritu. Kasi sabi niya, it is really important for me na umalis, sapagkat kung di ako alis, hindi bababa ang banal na espiritu. So the church was to be a mystical body of Christ upon earth. I remember one time yung sinabi ng ating pastors, ni Pastor Nomer, sa isang Bible study, na of course, alam naman nating lahat na ang Panginoon ay mananatiling Diyos kahit wala tayo. Mananatili siyang Diyos pa din, mga kapatid, kahit na wala po tayo. Pero in His plan, sa kanyang plano, you know what? Hindi po siya complete. Kasi yung church na itatayo niya, hindi po siya kumpleto kung wala po ito, dahil ang church, it is His mystical body. Siya po yung head. At itong kanyang katawan, ito po ay pananahanan niya ng kanyang sariling espiritu, or yung comforter, or yung banal na espiritu, or yung Holy Ghost na kilala po natin ngayon. Kaya this could not be still until as Jesus ascended and the Holy Spirit came at Pentecost. Hindi po mangyayari kung hindi bababa ang Panginoon. So, this is the first time yung word na church, it is used in the New Testament. Ito po yung unang beses na ginamit yung salitang church. At alam naman natin yung word na church, ito po ay ecclesia, the called out ones, yung mga pinili, tinawag, nilabas.
separated from something unto something. Yan po yung definition ng church or ecclesia. And then the church is built upon the revelation of who Jesus is. Ito yung sabi ko sa inyo. So the revelation cannot be understood or obeyed without the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. So hindi natin mauunawaan ito pong kapahayagan ng ating Panginoong Jesucristo maliban tayo po ay mamatay, maipanganak at mabuhay na maguli kagaya ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kinakailangan mai-pattern tayo, mai-ayon po tayo diyan. And yung words na bind and loose, ito po ay isang perfect passive participles in the Greek indicating the things that have already been bound or loose. Ibig sabihin nangyari na. I-appropriate na lang natin. Kumbaga, whatever we need, it is already been provided. Especially pagdating sa kaligtasan. Available na po yung kaligtasan. Kinakailangan na lang tanggapin natin. Or available na tayo ay maging kabahagi ng iglesia or makapasok sa karya ng langit. Kinakailangan na lang natin ito, kinakailangan na lang ito po ay maganap or mangyari po. And then, we must build the church according to God's blueprint. If we want His blessings according to His pattern, if we want His power. Kaya wala pong ibang alternatibo dun sa process ng initiation kung paano po tayo maging kabahagi ng iglesia ng Panginoon sapagkat ito po yung disenyo, ito po yung blueprint na ibinigay ng Panginoon sa New Testament. Diyan sa may Acts chapter 2 nangyari sa mga alagad at ipinangaral ni Apostol Peter. The same thing, nung ibinigay ng Panginoon kay Moises, yung tabernacle na kanyang itayo, ang Panginoon ang nagbigay ng blueprint. Nung inutusan ng Panginoon si Noah na magtayo ng arka, ang Panginoon ang nagbigay ng blueprint. Kaya ito pong paraan ng kaligtasan na ibinigay ng Panginoon sa Book of Acts, ito na po yung susundan natin. Wala na pong iba. Wala na pong ibang alternatibo. Kaya if we want to be saved, if we want to be part ng iglesia ng Panginoon, we really need na mangyari po ito sa atin. Ito pong kamatayan, pagkalibig, pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo. So according to His pattern, if we want His power. So ultimately, God does the building. I will build my church. Ang Panginoon po ang nagtayo. In fact, hindi lang basta siya ang nagtayo, siya rin po yung pinakapundasyon ng iglesia na kanyang itinayo. So if Peter was given the keys of the kingdom of heaven, we need to obey what he says and do what he does in the book of Acts. So ibinigay kay Pedro yung susi ng kaharian ng langit at kung ano po yung pinangaral ni Pedro at ng mga alagad dyan sa book of Acts, yun po yung ating susundin. So wala na pong iba. And you know what? The church is the only thing God ever had to buy. Bukod tangi ang iglesia, kaya ganun ka-precious yung iglesia sa harapan ng Panginoon, yung kanyang church. Sapagkat ito lang yung bukod tanging binili ng Panginoon. And we know that God created everything else. But the church cost Him dearly. We are privileged beyond measure to be part of the church of the living God. Kaya mapalad tayo kung tayo ay naging kabahagi ng iglesia ng buhay na Diyos. Sapagkat tayo po ay very costly sa paningin ng Panginoon. Mamahalin, very precious tayo sa paningin ng Diyos. Binili tayo, sabi nga mga kapatid ng isang preacher na aking narinig, na twice tayong naging pagmamay-ari ng Panginoon. Nung creation at nung tayo po ay tinubos ng Panginoon ng kanyang mamahaling dugo. Sa day of Pentecost, Acts chapter 2, verse 1 to 4, ang sabi po ng Acts chapter 2, verse 1 to 4, and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them the utterance. Ngayon, i-define po muna natin yung mga terminologies na ginamit po dyan, mga kapatid, para mas lubusan natin maunawaan yung Acts chapter 2 at yung significance po nito. So, Pentecost, ang ibig sabihin po niyan is 50th.
So na-mention ko na po 'to nung Monday. Ulitin ko lang po ulit. 50 days after the Feast of First Fruits. So sumakto po 'yan, yung first fruits, ito po yung, pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo. So 'yan po yung first fruits, yung unang pagkabuhay galing sa mga patay. Literally, sa Old Testament ang ginagawa po nila diyan, yung kanilang mga dala-dalang handog, 'yan, kukuha sila ng kapirasong hibs 'no, at i-wave nila 'yun, yung tinatawag na wave offering, 'yan. Sa Pentecost ginagawa po nila 'yan. So 50th. Kaya nga yung concept ng Pentecost kung atin pong titignan, pagiging Pentecost, you need to bring something, kinakailangan mo magkaloob. And when it comes to salvation, kinakailangan natin itong bayaran, bilhin. Pero you know what? Wala tayong capacity na gawin yun. Ginawa po ito ng ating Panginoong Jesucristo when He died, was buried, and rose again from the dead. Yan. He became our first fruits. Siya yung unang bunga ng libingan. Kaya totoo yung pagkabuhay ng maguli. Sa chapter 15 ng 1 Corinthians, binigyan ng emphasis po yung kahalagahan po noon na kung si Kristo hindi nabuhay galing sa mga patay, then walang pagkabuhay ng mga patay. At yung pananampalataya natin ay walang saysay. Tayo po ang pinakamiserable sa lahat ng tao. So now yung Passover, it commemorated Israel's deliverance from Egypt through the death of the Passover lamb. Yan, alam naman natin yan, yung last plague na killing of the firstborn. At para masalba yung firstborn ng mga Israelites na nandun sa Goshen, they have to kill a lamb. That yung dugo ng lamb, ipapahid dun sa hamba ng pintuan. Tapos iro-roast nila yun. Walang ibang halo. Kakainin nila. Then yung first fruits, it commemorated the start of the barley harvest when a priest used the first sheaf of grain for a wave offering. Yan, symbolizing that the entire harvest belong to the Lord. Then yung Pentecost, it commemorated the end of the wheat harvest when a priest weighed 2 loaves of leavened bread, symbolizing the nation's thanks to God for the entire harvest. So Passover, Jesus died as the Lamb of God. Yan. Ang ating Panginoong Jesucristo, He became our sacrificial lamb. Siya po yung naging alay para sa ating mga kasalanan. Then on John 1:29, sabi diyan, the next day, John seeth Jesus coming unto him and said, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. So na-recognize ni John the Baptist kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. Siya yung kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. And in 1 Corinthians chapter 5, verse 7, ang sabi po diyan, purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. For even Christ our Passover is sacrificed for us. So ating Panginoong Jesucristo mismo yung naging handog, naging alay. Kaya nga there's a necessity na ang Diyos ay magkatawang tao in order for Him to be qualified as our kinsman redeemer. Yan, siya po yung pumalit on our place. Siya po yung naging handog na alay sa harapan ng Diyos. Then first fruit, Jesus was first of harvest to rise from the dead. Now here's the thing, kung titingnan po natin, talagang pagdating sa salvation, wala po tayong participation. Alam niyo kung ano ng participation natin? Tanggapin. Si Kristo na yung naging high priest, siya pa yung naging alay, at after nun, siya pa yung naging first fruit. Siya pa yung naging unang bunga. So sa 1 Corinthians 15:20-23, binigyan po ng emphasis siya. Sabi niya, but now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that slept. For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. For as in Adam all die, even so Christ shall all made alive. But every man in his own order, Christ the first fruits, afterward, they that are Christ at his coming. So, binigyan ng emphasis dito, kay Adan, lahat po tayo dinala niya sa pagkakasala, patungo sa kamatayan, samantalang ating Panginoong Jesucristo, lahat tayo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, sa kanyang katwiran, dinala tayo sa pagkabuhay. Yan. At siya yung unang naging bunga at lahat ng susunod sa ating Panginoong Jesucristo
sabi gano'n, ay sa kanyang muling pagbabalik. So, yan po yung principles ng first fruits. It tells us na mayroong pagkabuhay na maguli at ang pag-asa natin ay na kay Kristo. So, Pentecost, birth of the church made of both Jews and Gentiles. Yan, yung kaligtasan, ito po ay hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi para sa mga Hintil. And we are so privileged. Sabi ng Ephesians 2:13 to 16, pero sa verse 11 binigyan ng emphasis diyan yung kalagayan natin sa mundong ito, na we are without God in this world, alienated tayo, estranghero tayo doon sa covenant ng bansang Israel, hindi tayo kabilang sa pangako. Pero sabi dito sa verse 13, but now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. For he is our peace, who had made both one and had broken down the middle wall of partition between us, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself of twain one human, so making peace, and that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity therefore. Tingnan niyo yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, yung bagay na hindi kayang gawin ng kautusan because we all have sinned, hindi tayo nakasunod dun sa kautusan, and we are guilty at karapat-dapat po tayong mamatay because of sin. Nalayo tayo sa ating Panginoong Jesucristo, wala tayong Diyos sa mundong ito. Ngayon, sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon, yung alay, yan. Ito po yung naglapit sa atin sa Kanya. Ngayon, hindi na tayo namumuhay in our past na makasalanan because tayo po ay nagkasala sa kautusan. Kung hindi sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, yan, tayo po ay na-reconcile sa Diyos sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ngayon, dati imposible na mamuhay tayo kay Kristo, imposible na tayo po ay mamuhay na mayroong kabanalan sa harapan ng Diyos, pero sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, ito po ay naging posible. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang ginawa. So yung Pentecost, yan. The Old Testament also marked the day that Moses was given the law on Mount Sinai, written on tables of stone. As I have mentioned, yung New Testament kasi, ito po ay fulfillment noong Old Testament prophecy. Or yung Old Testament, ito po ay shadow of things to come or typology. Ngayon alam naman natin, sabi ng Bible na sa pamamagitan ni Moises dumating ang kautusan, pero sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo dumating yung grace and truth, yung katotohanan, yung fulfillment ng kautusan na ibinigay kay Moises. Kaya nga akala ng mga tao ang ginagawa ng Panginoon, He is trying to destroy the law of Moses. Pero ang sabi ng Panginoon, I came not to destroy the law, but to fulfill the law. Kasi wala nga nakasunod sa kautusan. So ang Panginoon na yung nag-fulfill ng kautusan on our behalf. So yun na yung susundan natin, ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon yung time na ibinigay ng Panginoon yung kautusan kay Moises doon sa Mount Sinai, ito rin po ay nagkataon na Day of Pentecost. Day of Pentecost din po yan. Nagkataon po yan. Nung lumabas sila after nilang idaan doon sa dagat na mapula, kung naalala ninyo, yun po ay typology ng baptism yung sa ulap, 'di ba, dinaan sila, yun po ay type ng Holy Ghost baptism sa tubig, yun po ay type ng water baptism. So nangyari sa kanila yung kumpleto, tas yung killing of the lamb, yun yung type of repentance. At hindi yung kamatayan ni Jesus Christ, yung Holy Ghost, yung pagkabuhay na maguli ng Panginoon. So sundan niyo lang po ako. Ini-explain ko sa inyo para mas maunawaan natin. Ngayon, yung law, sakto po yan ibinigay kay Moises during the day of Pentecost. Doon na po sa wilderness. 50th day, simula nang sila ay nasa wilderness. Now, it is also a type of Pentecost in the New Testament. So, ibig sabihin, ito yung kauna-unahang Pentecost ng Old Testament. If we can say. Yan. Pero ang binibigyan ng emphasis dito, yung law. Pero dito, sa New Testament, yung Pentecost, just sa Book of Acts, in the New Testament, marks the day that the law of God
hindi na po ibinigay kay Moises sa tablets of stone. Ito po ay isinulat na sa puso ng tao sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, the law was given to us. Lagi ko pong binibigyan ng emphasis, we are not doing yung mga bagay na ipinag-uutos ng Panginoon para maging anak ng Diyos. Para maging anak ng Diyos or para makapasok sa langit. Kung hindi, ginagawa natin yung mga bagay na ipinag-uutos ng Diyos dahil tayo po ay mga anak na ng Diyos. Tayo po ay panglangit. Kaya yung culture ng langit, kaya yung gusto ng Panginoon, yun na yung ina-apply natin bilang kanyang mga anak. So kumbaga, hindi tayo nagiging anak ng Diyos dahil sumusunod tayo sa Panginoon. Sumusunod tayo sa Panginoon dahil anak niya tayo. Nakukuha ninyo. Kumbaga sa isang simpleng example, hindi tayo nagiging Pilipino because we pay tax. We pay tax because we are Filipino. Kumbaga, the law is written in our hearts. Kaya nung binigay ng Panginoon kay Moises yung mga kautusan, ang sabi ng Panginoon, ano ang first thing na sinabi niya? Ini-reiterate ng Panginoon na I am the Lord your God, which brought you out of the land of Egypt. Binigyan ng emphasis yung relationship. Ngayon, we are now in a relationship with God. Nung tayo po ay tumanggap ng Banal na Espiritu, and the law was written in our hearts. Kaya mas mabigat na sa New Testament. Nasa puso na natin yung kautusan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Kaya 2 Corinthians chapter 3 verse 3, ang sabi po diyan, for as much as ye are manifestly declared to be the epistle of Christ. Tayo po ay mga sulat na ni Kristo. Kumbaga, binabasa tayo ng mga tao. Ministered by us. Written not with ink, but with the Spirit of the living God. Not in tables of stone, but in fleshy tables of the heart. Kaya yung comparison nakita ninyo, mga kapatid, hindi na kagaya nung kay Moises, hindi na sa tables of stone, kundi sa yung tables of our heart. Yun po yung pinaka-significance nung Pentecost. When the day of Pentecost was fully come. So isa-isahin po natin to, imahin po natin to. The phrase was fully come literally means was being fulfilled. Ito po pala yung fulfillment. Noong Pentecost, yung kauna-unahang Pentecost na binanggit ko kanina. This day of Pentecost would be different than every past day of Pentecost. Iba ito. Sa lahat ng Pentecost na sinelebrate ng bansang Israel since sila ay lumabas ng Egypt, mga kapatid. Ibang-iba po yung Pentecost po na ito. Ito po ay, excuse me lang po mga kapatid. Wait lang po. So ibang-iba po to sa Pentecost na sinelebrate nila ever since nung sila ay lumabas ng Egypt. They have the real thing. Yung fulfillment. Kaya nga, doon sa, bibigyan ko lang po kayo ng mas malalim na understanding about this. Doon sa Book of Hebrews chapter 11, kung mapapansin po natin, lahat po ng mga nangyari sa Old Testament, inisaysa doon yung mga heroes of faith. Lahat po ng ginawa nila yun, ito po ay typology ng mga bagay na darating in fulfillment. Pero kung titingnan niyo sa last part, yung bagay na tinanggap natin yung banal na espiritu, yun yung dinidesire matanggap ng mga Old Testament saints. Kaya just as Pentecost couldn't have happened before Passover and first fruits on the calendar, the Holy Spirit could have been poured out until Jesus first died, then was buried, and then rose from the dead. Kaya ganun na lamang binigyan ng emphasis ng Panginoon sa mga alagad, no, I really have to go. Kailangan kong bumalik. Kasi kung hindi bubuhos ng banal na espiritu. Hindi maitatayo ang iglesia. So kaya ang pinaka-pattern ng iglesia ng Panginoon, ang pinaka-blueprint, ito po yung kamatayan, pagkalibing, at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo. The death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Kaya ang sabi ng Panginoon sa John chapter 7 verse 37 to 9 to 39, in the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, if any man thirst, let him come unto me
and drink. He that believeth on me, as the scripture had said, out of his belly shall flow rivers of living water. Yan, sabi diyan. But this spake he of the Spirit, which they that believe on him should receive, that Jesus was not yet glorified. Kaya hindi nila naunawaan yung kahalagahan ng offer ng Panginoon, yung kanyang inialok na tubig. Akala nila ito po isang literal water na sa isang handaan, sa isang pistahan, maraming klase ng inumin ang nandoon, lahat ng klase ng mga masarap na inumin. Then eventually, here comes a man crying out, offering this drink na inumin ninyo. Kung sino man ang inom, hindi na mauuhaw. Hindi nila naunawaan na yung inialok ng Panginoon na yun yung banal na spirito. Pero hindi pa ito nangyayari sapagkat si Jesucristo hindi pa naluluwalhati. Yung glorified yan, that is speaking of His ascension, pag-akyat niya sa langit. Yan, yung fulfillment po. So hindi po mangyayari yung outpouring ng Holy Ghost kung hindi pa siya aakyat sa langit. Kaya yung belly po diyan, yan po ay galing sa Greek word na koilia. Ibig sabihin womb or Holy Ghost associated with birth, yung kapanganakan. Kaya nga yung kapanganakan, it composed of water and spirit or breath, hininga. Yan, yung first breath sa sanggol, kumbaga pag pinanganak. Holy Ghost associated with birth. So, in Gospels, we can say, Christ with them. Kasama nila ang alagad. In Book of Acts, Christ in them. Kasama nila, si Kristo ay nasa kanila mismo. Diba? Sa Book of Acts, sa Book of Matthew, Mark, Luke, and John, yung story ni Jesus Christ, kasama lang nila ang Panginoon. Samantalang sa Book of Acts, nasa kanila mismo ang Panginoon, nasa loob nila. Yan, out of your belly. Then, pinanganak sila sa iglesia ng Panginoon. So, yan po ang Day of Pentecost was fully come. So, yung term naman na the upper room, when the Holy Spirit came, it did three things. Ano po yun? Filled the house. Kaya the first thing we are asking, especially during service, kapag tayo nagpe-pray in devotion, di ba we are asking na, Lord, punuin mo ang dakong ito ng iyong banal na presensya. Because it signifies na God is welcome in this place. Yan po ang ibig sabihin, fill the house. Then, don't just be satisfied na nandoon lang ang presensya ng Panginoon, nasa kalagitnaan lang nila. Ang New Testament believer, yan yung sa Day of Pentecost, hindi sila na-satisfied. They desire na yung presensya ng Panginoon, ito po ay manahan sa kanilang kalagitnaan. Came upon each believer. Verse 3. Yan. Then, hindi lang ito basta-basta dapat manahan sa atin. After service, pag-uwi, walang nangyari, walang nabago. Dapat, ito pong presensya ng Panginoon, ito po ay manatili in verse 4. Came into each of them to abide. Ito po ay dapat manatili sa atin. It is one thing to receive the Holy Ghost. It is another thing na to be led by the Spirit of God. So, yan po yung binigyan ng emphasis dyan sa Acts chapter 2, verse 2, verse 3, and verse 4. Now, when the Holy Spirit came, there were three phenomena. Ano po yung tatlong phenomena na nangyari? Yan, merong rushing mighty wind was felt. And we know na ang banal na Espiritu ng Panginoon, ito po ay lagi inahalin tulad sa isang hangin or sa isang breath, sa isang hininga. Yes. In fact, yung spirit na term po dyan ginamit, same po sa Greek word ng hangin or breath, yung pneuma. So yan po yan, rushing mighty wind. Then, second, tongues of fire were seen. Yan. Alam naman natin na ang banal na Espiritu rin ng Panginoon, it is always associated with fire. Naalintulad po lagi ito sa apoy. Then in verse 3, different languages were heard. Yan, nagsalita sila ng iba't ibang wika as the Spirit gave them the utterance. So in John chapter 3, the wind is used as a type of the Spirit in the work of new birth. So yung Greek word dyan, kagaya na sabi sa inyo, same,
Ngayon, yung tongue, ito po ang ginamit ng Panginoon as sign. There are some people will say na we are trying to teach na kapag hindi tayo nag-speak in tongues, hindi maliligtas. No, we are not trying to teach na kapag hindi nag-speak in tongues. Kasi ang lagi nilang depensa, merong sulat si Pablo na lahat naman doon nag-speak in tongues eh. Are we not all speak in tongues? Sabi nga ni Pablo, and I speak in tongues more than ye all. Hindi po yun ang inibigyan natin ng emphasis. Ang binibigyan natin ng emphasis in salvation, people need to receive the Holy Ghost. It happens kasi yung speaking tongues, pwedeng dayain yan eh. Madaling pekihin yan eh. Pero binigyan ng emphasis doon as the Spirit gave the utterance. So ibig sabihin, ang pagtanggap ng banal na espiritu, meron tong manifestation ng pagsasalita ng iba't ibang wika. Ang pakiramdam nito ay katulad ng isang hangin, katulad ng isang apoy na parang napakainit sa katawan, parang may hangin na minsan parang tumatayo yung ating mga balahibo, yan, nararamdaman natin yan. Pero hindi hindi nakikita ng iba yan. Pero yung sign na tumanggap tayo ng banal na espiritu para ma-confirm ni pastor or nung officiating na nag-o-officiate ng nagle-lay hands para malaman at tumanggap ang isang tao ng banal na espiritu, maririnig siyang magsalita ng iba't ibang wika. Bakit? Bakit dila ang ginamit ng Panginoon? Because dila ang ginamit ng Panginoon to scatter people in the days of Nimrods doon sa may Tower of Babel. Now in the day of Pentecost, dila rin ang ginamit ng Panginoon to unite. They were all in one accord. They have this kind of experience. They all experience same thing. Yan. Yan, merong hangin, merong apoy na naramdaman sila, and then nagsalita silang lahat ng iba't ibang wika. At narinig ito ng lahat ng mga tao sa paligid. So, yan po yan. Then, in John chapter 3, the wind is used, as I mentioned, the type of the spirit in the work of the new birth. The Greek word of the spirit is same as that for wind. Fire is used in the Bible in connection with the sanctification and purification. With tongues, the gospel is preached to the multitudes. At the Tower of Babel, God used tongues to confound the languages and bring about disunity and division. At Pentecost, God used tongues to proclaim the gospel message and bring about unity. Then Peter's sermon, sa Acts chapter 2 pa rin tayo. Jesus had given Peter the keys to the kingdom of heaven. Ibinigay ng Panginoon yung mga susi. Yan. Take note, plural. Yan po ay yung steps, yung kaparaanan pag sinabing keys. Hindi po yan literal key. As I have mentioned nung Monday, na si Peter nilagay nila dun sa langit na parang reception, may katabing manok, may hawak na susi. Hindi po ganoon yon. Yan po ay paraan. Kumbaga, di ba, merong ang awit, pag-ibig lang ang susi ng lahat. Ibig sabihin ba na merong malaking literal na susi. So, isabihin yun lang yung paraan para magkabukod-bukod ang lahat. Yun lang ibig sabihin ng mensahe ng awit na yun. Ngayon, yung pagpasok sa karyan ng langit, ang tanging kaparaanan ay na kay Peter ibinigay ng Panginoon. At yung kaparaanan po na yun, ito po ay binuksan ni Peter or inuro ni Peter sa mga tao in the day of Pentecost. When they asked them, anong nangyayari sa inyo? Anong oras pa lang sa umaga, lasing na kayo? Sabi ni Peter, alam natin ang story, sinight niya yung kinote ni Prophet Joel, hindi kami lasing gaya ninyo, ito yung sinasabi ni Prophet Joel na yan, in the last days, I will pour out my spirit upon all flesh. So ito po yun, sabi ni Peter. Ngayon, yung as the preaching goes on, Peter points out it to our Lord Jesus Christ. Dinirect niya ito sa ating Panginoong Kristo kasi walang ibang dapat ipangaral. Ang ebanghelyo, it is all about the Lord Jesus Christ. So pinangaral niya na si Christ, yung taong ito, pinapako ninyo, pinapatay ninyo, yan, siya yung roots, yung offspring ni David, yan, siya yung Mesias, pinapatay ninyo siya. Ngayon, nasaktan yung puso nila, and then nagtanong sila, ano ang gagawin namin para maligtas Peter? Yan, ipinangaral na yung Acts chapter 2, verse 38. So, ito po yung first ever preaching of the gospel of the kingdom. Nabuksan yung pintuan na sarado. Hindi lamang sa mga Hudyo,
kung hindi para sa mga Gentiles. Sa Acts chapter 2 sa mga Hudyo, Acts chapter 10 sa mga Gentiles. Now here's the thing. Gusto ko pong bigyan 'to ng emphasis para mas maunawaan natin. Alam niyo po ba na yung kaligtasan ng mga Old Testaments sa kabuuan na pati ng mga Hudyo, mga Old Testament saints at ng mga Hudyo, nakadepende rin po diyan sa death, burial, and resurrection ng ating Panginoong Jesucristo. Nakadepende rin po diyan sa pangangaral ni Pedro. Diyan po nakadepende. Kaya nga si Jesus Christ, kung mapapansin ninyo, right after na siya ay nasa libingan ng 3 days, bumaba siya sa pinakailalim. Yung mga prisoners doon, yung mga Old Testament saints, yan, sa time ni Lazarus, doon sa storya ng Panginoon, I could say, ito po ay totoong nangyari kasi sabi ng Lord, there was a certain rich man. So, tiyak, hindi lang po siya basta parable na yung kalagayan ng Old Testament saints, yung kanilang kinalalagyan ay nandoon sa tinatawag na Abraham's bosom or yung tinatawag po na paradise, na kung saan ito po ay merong malaking gap sa pagitan nila at yan, natatanaw ng mga nasa hell yung nandoon sa paradise. Pero yung mga nandoon sa paradise, wala na silang kamalayan sa nangyayari doon. So ang point ko dito, nung si Kristo ay namatay, 'di ba, at nabuhay ng muli, anong ginawa ng Panginoon? He led captivity captives. Gano'n po ka-powerful yung ginawa ng Panginoon. Yung po, kaya bilang Hudyo, hindi sila dapat talaga magmalaki sa Panginoon. Sabi na pa, kasi yung kaligtasan nila nakadepende rin talaga doon sa pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay ng maguli ng Panginoon. Kaya nga sabi nila yung dugo ng Panginoon, yung pag-agos nito, hindi lang forward, kundi backward sa Old Testament, saints. So Peter began his sermons with the words, "Be this known unto you." Sa verse 14, we might divide this sermon into 3 parts. Yan. Ito po yung kanyang part ng sermon. Pwede niyo pong gawing pattern to. Sabi rito, an explanation concerning this. Meron siyang reference. Yan, yung prophet Joel at yung Bible prophecy sa Old Testament. A proclamation concerning him. Yung fulfillment ng mga nakasulat. Yung sinulat ni Prophet Joel. Ito na yun, yung Holy Ghost Baptism, yung fulfillment ng offspring ni David. Yan, yung mga sulat na yon. Na si Jesus Christ na yun. Yan, proclamation concerning him. Na siya na yung fulfillment. An application concerning them. Verses 37 to 40. Ano naman yung application nito sa atin bilang individual kung nais nating maligtas? So, yan lang naman ang 3 parts ng sermon kung susundan natin. Meron tayong reference. Tapos, it all points out to our Lord Jesus Christ. And ano ang application nito sa buhay ng tao? Ano ang application nito sa buhay natin? Yan lang po yung nilalaman ng preaching ni Peter. Again, reference. Then, yung reference niya, yung nangyari in the past, yung fulfillment nito, si Jesus Christ. He preached about the Lord Jesus Christ. And then, after nun, ano ang dapat mong gawin? Ano ang dapat gawin ng tao? Paano ito may apply? Kaya, yan, yung ating Panginoong Jesucristo, bigyan ko kayo ng example sa, ang ganda ng preaching ni Peter, na doon sa Old Testament, binigyan niya ng emphasis about the coming of the Messiah. Na sa Old Testament prophecies, nandoon po lahat yung nakasulat. Merong offspring of David, yan. Yung reference. Tapos, nangyari yun, dumating yung Mesiyas. Anong ginawa ng Mesiyas? Namatay, nailibing, nabuhay, na maguli. Anong application nito? Sabi gano'n ng mga tao, ano nga ang gagawin? So sabi ni Peter, kinakailangan nyo magsisi. Ano yung kamatayan ni Kristo, application, pagsisisi. Si Kristo nailibing, tayo kinakailangan bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. And then, pangatlo, si Kristo na buhay na maguli. Tayo naman lalakad sa panibagong buhay, in newness of life, sa pamamagitan ng pagtanggap ng banal na Espiritu. Yung application concerning them. And then, after that, when Peter actually preached on the day of Pentecost, it was the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Prick in their heart. This speaks of the Holy Ghost conviction that is absolutely essential to salvation. Kaya, you know what? When we teach, when we preach, we always pray to God na i-convict ng Panginoon yung puso ng tao. Kasi maliban ma-convict yung puso ng tao,
hindi po yan tatanggap sa Panginoon. Yung prick in their heart po dyan, ito po yung Holy Ghost conviction. Yun po yung nagdala sa kanila sa decision. As far as providing salvation, there is nothing that man can do. But there is much that we must do if is to receive salvation. So again, bibigyan natin ng emphasis na pagdating sa pagkakaloob ng kaligtasan, wala tayong participation. Simple as that. Wala tayong participation, wala tayong merit, kaya nga grace unmerited favor of God. It is something na hindi mo pinaghirapan, it is something na hindi mo pinagtrabahuan. Purely, it is given by God out of His own goodness. Yan, yung grace of God. Kaya wala tayong magagawa. Kaya nga kahit na ang isang tao ay magpaka-pilantropo, kahit na ang isang tao ay maging magpaka-relihiyoso, magpakadebutado kung kani-kaninong mga santo. Alam niyo na, magpakabuti, kagaya ni Cornelius, hindi niya kayang iligtas yung kanyang sarili. Hindi niya kayang iligtas yung kanyang sarili. Kinakailangan natin yung ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. So on our part as a man, marami tayong dapat gawin para matanggap yung kaligtasan. At magsisimula po yan, alam niyo po, sa isang salitaan po yun, obedience, pagsunod. Pagsunod, yun lang po. We need to receive salvation. Parang ganito po yan. Kung pinangakuan ka ng isang malaking halaga at binigyan ka ng cheque, okay, ito ang 10,000 pesos. Yan, Brother Christian. Ito po ang 10,000 pesos. Yan. Sign ko, BPI, and then punta ka sa bangko, ipa-encash mo to. Sa tingin ninyo, matatanggap kaya natin yung pera kung hindi tayo pupunta ng bangko para ma-encash? Sa tingin niyo? No. Di po ba? Kinakailangan mong pumunta ng bangko para i-encash yung cheque. Ganoon po yung salvation. Kumbaga, permado na ng Panginoon yung cheque. Aabutin mo na lang, pag abot mo, punta ka sa bangko, sa tamang bangko, at kailangan tama yung pangalan nung cheque, nakapirma mismo yung may-ari ng cheque, at i-encash mo to. Ganun din. Pagdating sa kaligtasan, kinakailangan ang isang tao sumunod. Repent, kamatayan ni Kristo, identifying to His death, be baptized, identifying to His burial, and then Holy Ghost baptism, identifying to receiving sa kanyang pagkabuhay ng muli, pagtanggap ng banal na Espiritu. So, yun ang gagawin natin. And then, magpatuloy na mamuhay na matapat at banal sa harapan ng Panginoon. So, there were many marvelous results. Yan. Grabe ang nangyari. Grabing revival. Unang-una na dyan, 3,000 souls were born again that very same day. 3,000 kagad ng convert. Talang buhay ko, you know what? Talang buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganyang revival. Isang araw, 3,000 binautismuhan. Isang araw, 3,000 ang naligtas. Tapos araw-araw, mayroong binabautismuhan. Nakita na ba kayo ng ganyan? Grabe. Talagang kinonfirm ng Panginoon yung kanyang salita. Kinonfirm ng Panginoon yung mga pangyayari sa book of. Kaya walang ibang alternatives. Every day, after that souls were being saved. Acts chapter 2, verse 47. The church continued steadfastly in apostles' doctrine. Yan, yung katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi dapat tayo mag-compromise, mananatili tayo. Sabi ni Pablo, kung merong mangaral ng ibang ipinangaral ng mga apostol, maging siya man, takwil. So we have to remain in the truth, the apostolic doctrine, yung teaching. Then, fellowship, yan yung gathering, yung pagtitipon. Breaking of bread. Yung breaking of bread po dyan, yan po ay yung communion, yung bonding, yung breaking of bread. Kung tawagin. So, fellowship in breaking of bread and in prayers. Yan. Yung una, yung fellowship with the word, fellowship with one another, then fellowship with the Lord. Yung prayer. Tatlong bagay na yan. Fellowship with the word of God, fellowship with one another, and then fellowship with the Lord. Then many signs and wonders follow the ministry of the apostles. Acts chapter 2, verse 43. At sa mga susunod pa ng mga talata, makikita natin yung mga ginawa ng apostol. Napakarami yung mga ginawa nilang mga himala, mga dakilang bagay. Then, verse 5, everyone feared God.
Sino ba namang hindi kikilabutan yan? 3,000 na-convert. Di ba? Tapos araw-araw, merong naliligtas. Then, because, napakabilis ng growth ng church, of course, kapag maraming tao, merong matinding pangangailangan. Kaya nga, kung ipo-desire na malaking church, of course, meron talagang stress. Sapagkat yung maintenance po niyan, yung kung paano po tatakbo yan. Di po ba? So, yung early church, meron silang malaking problema. Napakarami nila, walang pagkain, hindi sapat. Eh yung iba pa nagko-complain na yung pamilya kasi it seems parang inabandon na. Lagi silang nasa gawain pero hindi naman totally inabandon. So ang point dito is merong needs. Every time na merong needs, lagi merong kaparaanan ng Panginoon, lagi magpo-provide ang Panginoon. At yung provision ng Panginoon, tatandaan po natin, manggagaling din po mismo yan sa mga believers sa atin. Pwedeng i-bless tayo ng Lord. Pwedeng gumamit ng Panginoon ng ibang tao para i-bless tayo. Sa atin din mismo. Kaya nga, yan, yung teaching of tithings, yung offering, yung pledges. Di ba tinuturo sa church yan? Di po ba? Kasi nga, tayo rin ang gagamitin ng Panginoon. ng mga individual. Nung tinayo ng Panginoon yung tabernacle, kung maalala ninyo, saan kinuha ng Panginoon yung mga materyales? Sino nakakaalala? Ano sabi ng Panginoon kay Moises? Kumuha ka ng mga ginto sa mga pamilya-pamilya ng bawat tribo. Doon po nanggaling yun. So, yan, they sold their possessions and had all things in common. Nagkaisa sila. Okay, yung mga may iba kayong lupain na alam nyo na, di nyo naman natitirhan na, ibenta nyo, pagbili ninyo, pagkatapos, dali natin sa paanan ng mga alagad para merong pagkain sa tanan ng mga. Ganun po yun mga kapatid. So this matter of communal living will be studied when we come to the 5th chapter of Acts. Kasi nga lang nasobrahan sila talaga. Pupunta tayo sa chapter 5 ng Acts. Yan, sa mga susunod na lessons natin. Kung ano yung naging epekto nito. Kasi hindi plano ng Panginoon yung magsama-sama lang, manatili sa isang lugar. Ang gusto ng Panginoon is mag-scatter. Pumalat. Ipalaganap. Hindi sa isang lugar lang. So, malalaman po natin yan. Pero, as I have mentioned, whenever there is a need, I tell you, kapag merong need ang church, mag-pray na tayo. Na i-bless tayo ng Lord para maging kabahagi tayo sa pangangailangan. Huwag natin isipin na tumutulong tayo. hindi kailangan ng Panginoon ng tulong natin. Ang kailangan ng Panginoon sa atin, yung ating willing heart na maging kabahagi. Di ba? Kaya nga si Ananias, si Sapphira, na mukhang pira, alam naman natin yung istorya. Di ba? Hindi sila pinanginayangan ng Panginoon. Kahit na yung back part nung pinagbenta nila, kinuha nila. Pwede mo naman sabihin, sa kanila naman yun, back part lang yung kinuha. Hindi. Kinumit nila sa Panginoon yun eh. Sa Panginoon na yun eh. So, yan yung atin pong lesson na napag-aralan ngayon. Sakto, 7:00 na. Then, meron pa tayong 10 minutes na makapag-breather tayo para sa next subject natin, sa next video natin. So, anyway, yung lesson natin ng lesson 1 and lesson 2, i-send ko sa messenger yung quiz. Tapos paki-forward na lang sa akin. Yung deadline na lang siguro hanggang Monday. Okay lang po ba yon? I-send ko sa GC natin. Naka MS Word po yun. Ngayon, sa mga walang MS Word, mag-message lang po kayo sa akin. Pwede ko pong i-send sa messenger na lang din kung gusto nyo daw sumagot kung mas komportable kayo. So hanggang dyan na lang muna at salamat po sa inyong time sa pakikinig. So God bless us all mga kapatid. So i-check na po natin yung time para sa break. Thank you po, Pastor. Bye-bye po. Thank you po. Thank you po, Pastor. Thank you po. God bless.